pagsisikap, pagmamahal sa pamilya, at hindi pagsuko sa pangarap. Ilan lang ito sa mga katangiang taglay ng mga kababayan nating Pinoy sa Hong Kong na nagtagumpay. Tulad na lamang ni Julie Mangrobang na may-ari ng isang Pinoy restaurant sa Hong Kong, ang Junels. Ako si Julie Mangrobang, 66 years old. Laki sa Maynila, pero pinanganak ako sa Marikina. 41 years na ako dito sa Hong Kong. Nung nasa Pilipinas ako, before na pumunta ako dito, nagtitinda ako ng mga kakanin sa kalsada. And then one time, yung kapatid ko, laging nagdadala ng dyaryo. Punta raw ako ng Hong Kong. So, ang ginawa ko, para matigil na siya, nag-apply na ako. Tapos, dumating ako dito as a domestic helper. Kung saan-saan ako nagtrabaho. Nakilala ko yung napangasawa ko noon mismo din sa pinagtrabahuan ko. Pero matagal bago ako naging residente. Ang napakahirap noon yung nawalay ka sa pamilya mo. Pero sa pagtatrabaho, okay lang naman. Pati sa employer ko. Nagsimula ang Junels kasi nung landlord ko, ilang beses akong kinausap na magtayo ka na lang ng business mo. 4 months bago ako nag-start. Nagbukas yung Junels April 2008. So mag-16 years na rin sa April. Nagtagal ang Junels kasi number 1 para sa akin is pakikisama. Iparamdam mo sa customer mo na feel at home sila. Bukod sa pagkakaroon ng Pinoy na empleyado, minsan kasi pagka nakakaluwag-luwag ako at meron akong nabalitaan na talagang kailangan ng tulong sa Pilipinas, nagbibigay ako through my brother. Ang sikreto para magtagumpay ka, lalo na pag nasa ibang bansa ka, maging madiskarte ka. Dapat may time management ka rin. Ang mensahe ko sa katulad kong Pilipino, maging masipag kayo. Hindi naman habang panahon nandito tayo. Maging mapagkumbaba kahit na tumaas kayo, tsaka maging mabait din sa kapwa-tao, maging matulungin. Pag ikaw tumulong sa kapwa mo, mas malaki ang balik sa'yo. Tulad ni Julie, pagmamahal din sa pamilya ang dahilan ng pagsisikap ng isa pang Pinoy na may-ari ng proudly Filipino restaurant dito sa Hong Kong, ang Dara. Alamin natin ang makulay na kwento ni Jermaine Bunoan kasama si Tito Boy. Jermaine, kwentong konti lamang. Paano ito nag-umpisa? Kasi pride talaga ng mga Pinoy itong inyong restaurant. Dara po sa Kapampangan is tita, which is yung mom ko. So nag-start po siya during pre-pandemic. Since yung mami ko po, very workaholic po siya, ayaw niya pong napapahinga, gusto niyang lagi may ginagawa. So we decided to open a sari-sari store for her. Tapos eventually nag-cater na rin po kami for OFW, mga lunchbox, yung mga budgeted lunchbox. For example, mga kare-kare with rice, palabok. Oh. Ano yung talagang pambato ni tita na pagkain? I would say yung favorite ko na luto ni mama is yung palabok and yung Wow. kare-kare. Yes, sinuserve din po namin siya dito. Nagugutom na ho ako. Oo, yun talaga ang mga... sisig yan. Oo, okay. So doon nag-umpisa mga lunch boxes and then... During COVID po kasi, lahat ng mga restaurants nagsara po yan eh. Tapos naging demand po yung mga home catering kasi no choice po yung mga tao, sarado po yung mga restaurants. During the pandemic, masasabi mo ba na doon nag-bloom yung business? Hindi pa po. Doon po ako nagkaroon ng idea na madami naman po nakakapag-appreciate ng Filipino cuisine, but hindi kami mag-open ng restaurant. Kasi yung kuya ko rin po that time, nawalan po siya ng trabaho kasi COVID, sarado po yung bar nila. Tapos siya po yung nag-handle ng Instagram account ng Darang Mel to promote yung mga lunch boxes. Noong iniisip ninyo ang restaurant, principal market ay ang OFW. Pero meron din bang hindi Pilipino na pumupunta dito sa restaurant? Surprisingly, yung mga first few months, puro mga Filipino, tapos bigla dumami po yung locals to the point na on a very busy night, as in wala kang makitang Filipino. Oo. Puro mga locals, mga Chinese, mga Indians. Pero ngayon dito sa Dara, ang kuya ang mahawak ng bar. Bar po siya, tapos ako po overall sa operations po. Operations. Opo.
Samantala ang mami, sige pa rin. Si Ayaw pa rin. si Mama sa kusina siya, although kasi di siya sanay sa commercial kitchen, nag-hire pa rin kami ng Filipino chef from the Philippines. So very familiar si Chef Gino sa Filipino cuisine and especially sa Kapampangan cuisine. So malaking bagay siya sa team namin kasi siya po yung papatakbo ng kusina ngayon. Nakakatuwa. Alam mo, the first time I saw this, sabi ko, medyo may kalakihan. Please, Salamat po. Jermaine. So sabi mo kanina, yung umpisa ay you catered to the Filipino market. Tama po. Oo, hanggang ngayon meron na. Pero ngayon, mixed na ang iyong Mix crowd. na po. Tama po. Locals, foreigners, and then Pinoys. Pero kwentuhan mo ko, ano ang offerings ng restaurant na ito? Nag-start kami sa luto ni Mama, sa mga original recipes niya. We wouldn't say it as authentic or traditional kasi alam mo naman po, madami pong ibang version yung mga Filipino food po. Hindi ka maho-homesick. Apo. Oo, di ba? Pag nakakakain ka halimbawa sa isang restaurant ng mga pagkain na ganyan, parang nasa Maynila, nasa Pilipinas ka lamang. Pagpasok mo sa restaurant na to, gusto namin i-showcase not only yung food, pati yung culture and even the architecture. So yung mga mapapansin niyo po yung mga Tama. bintana namin dyan. Kapis. Kapis po siya. Yung tiles po natin is Machuca tiles. Tapos yung mga paintings. So we also showcase young Filipino talents here. Sa madaling salita, pag ikay pumunta dito sa Dara, ay nakukwentuhan ka. Opo. You know, you're able to tell the story of the Philippines, of what it is to be Filipino sa pamamaraan po ng entertainment, ng lalo na ng pagkain, kasi ito yung centerpiece ng Dara. You open at what time? Thursday to Sunday lang po yung lunch to dinner namin. Then, pag Monday to Wednesday, we only open for dinner. Kasi Okay. that's where we clean and then we do preparation. So, every day po kami bukas. Nakaka-proud lamang po. It's a beautiful restaurant. Napakaganda po ng interiors. At napakasarap po ng pagkain. At higit sa lahat, sabi ko nga kay Jermaine, it's being able to tell our story as a country. It's being able to tell sino tayo. Tama po. And nakaka-proud itong restaurant. Imbitahan mo ang lahat na dadalaw sa Hong Kong, Jermaine. So, kung nandito po kayo sa Hong Kong, located po kami sa Sai Ying Pun. Malapit lang po siya sa Central. You can take the MTR to Sai Ying Pun, exit A1. Yep. Ang pangalan po ng restaurant ay Dara po. maraming salamat. Salamat, Jermaine. Boy.